kaya magandang piliin, no? I think mas better ito, no? Okay na to, medyo maganda to, no? Kasi marami po eh. Mas maganda to. Ko lang kung ano doon sa mga coat ko ang susuot ko eh. O? Mapagpalang gabi po, mga minamahal kong kapatid. Napakahalaga po ng gabing ito, pero bago ang lahat, taas po muna natin sa Ama ang gawain ito. Ama ko, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupulit ng papasalamat sa inyo pong walang sawang pagmamahal at pangangalaga sa amin. Naway maghari po, Ama, ang inyong pong pinakamamahal na anak, na si Jesucristong aming Panginoon Diyos. Amen, Amen, Amen. Mga minamahal kong kapatid, sa pagpapatuloy po ng part 4, no, ayon po sa banal na pangalan ng Ama. Mga minamahal kong kapatid, sa gabi pong ito, gusto ko pong i-share sa inyo ang kahalagahan. No? Kasi po, ang Ama, una sa lahat, siya ang lumikha ng lahat. Siya rin po ang lahat na mabuti. No? Siya po ang mabuting Diyos, mapagmahal na Diyos, ang Ama. Kaya lang po, gusto kong ipaliwanag sa lahat po ng tao, sa banal na pangalan na tinatawag na Sator, galing po ito, no? Sa banal na pangalan na tinatawag na Pater Noster Alpha Omega. No? Ang kahulugan, Our Father, the beginning and the end, o ating Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, siya ang simula at ang wakas. Kaya ngayon, mga minamahal kong kapatid, sa pagpapatuloy ng part 4, kapag po narinig natin o ang banal na pangalan ng Ama sa Sator, isa lang po yun. Siya rin po yung Amang lumikha ng buong sanlibutan. Kaya ang gusto ko lang pong ipaliwanag sa lahat po ng tao, no? Para po, kasi nung panahon na nagkagulo-gulo, nang pinapatay po ang mga Kristiyano, na ipaliwanag ko na po ng una kung paano sila pinapatay sa kanilang pananampalataya sa panalangin, na ipinalit itong Sator Arepo Tenet Opera Rotas. Ito po yung pansamantalang ipinalit nung panahon na merong isang emperador na diktador. Ang panalangin ng Our Father naging kapalit na para hindi nila malaman ang pananampalataya ng mga Kristiyano sa pamamaraan ng pag-awit ng Sator Arepo Tenet Opera Rotas. Dahil medyo maiksi, kaya hindi nila alam, yun po ay kasing halaga rin ng pag-awit ng Our Father.
naging mabisa po, no? Naging mabisa ang pag-awit na yon. Ito po ay kinakatakutan ng mga demonyo. Nagbibigay po ito ng kaginhawahan sa tao. Nagpapalaya po ito ng mga tao na nakagapos sa mga problema na ibinibigay ng mga demonyo sa atin. Kaya mga minamahal kong kapatid, nilikha tayo, no? Kasi po ang Sator is creator. Siya po ang lumikha, no? Nilikha niya ang tao para magamit niya tayo. Na magkaroon tayo ng tungkulin na sumunod sa Ama bilang instrumento ng Ama, na tayo po ang pupuksa sa mga fallen angel na tinatawag na mga demonyo. Tayo po ang gagamitin ng Ama para po masagot ang sinalita ni Satanas na lahat daw ng lilikhain ng Ama, sisirain niya. Kaya ang sagot ng Ama, hindi lahat kaya mong sirain. Merong mananatili tapat sa akin. Kaya mga kapatid ko, naniniwala ako, tapat tayo kay Ama. Lahat ng gagawin natin, ayon sa kalooban ng Ama. Gagawin, ha? Lahat ng gagawin natin. Kaya po, kapag binibigkas natin ang kanyang banal na pangalan, hihiling muna tayo ng kapahintulutan. No? Iba po yung hinihiling natin sa kanya na, Ama, kung inyo po mamarapatin, ipagkaloob niyo po sa amin ang kapahintulutan na mabigkas namin ang inyong dakila at kabanabanang pangalan. Alam niyo mga kapatid, kapag inire-recite nyo, no? Marami po yan kasi sa Sator po, umabot ito ng almost 225 names. No, sa salitang Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas. Siyam na ano po yan? Siyam na halera po yan. Kaya umabot po yan ng 225 names. Pero nandyan na po lahat. Kapag nababanggit natin ang kanyang pangalan sa paghingi natin ng kapahintulutan, mga kapatid, sa Ama, sa paghingi natin ng kapahintulutan, pag nabanggit natin ang kanyang banal na pangalan, nandun na po yung ating ninanais na buong puso nating binibigkas ang kanyang banal na pangalan. Pag nabigkas po natin yan, nandun na po. Nandun na po yung paglutas ng problema, nandun na rin yung pagpapagaling, pagbibigay ng pagbabalik ng pag-ibig, pagbibigay ng kalayaan ng pagkagapos natin sa mga pahirap na ginagawa ni Satanas na Diablo. Kaya mahal kong kapatid, itong part 4 na to, nandito na po. Ang napakahalaga lang po, sa paggamit sa atin ng Ama, diniktahan din tayo, na gumamit din tayo ng mga kasangkapang banal. Kasangkapan tayo ng Ama, no? Maghari ang kanyang banal na Espiritu sa atin, pero dinidiktahan niya tayo na gagamit din tayo ng mga kasangkapan para panlaban sa mga demonyo. No? Hindi po natin gagamitin ang Ama.
Hindi. Kaya nga po gustong ipatunay ng Ama, no? Kay Satanas na Diablo, kaya niya tayo nilikha upang ipatunay sa Kanya nang dahil sa ating pagsambat pananampalataya, no? Kasangkapan tayo na Ama para lumaban kay Satanas. Biro nyo? Kasangkapan tayo. Dapat po matuwa tayo. Diba? Napili tayo ng Ama para labanan ng mga demonyo. Oh. Dahil ang akala ni Satanas, lahat ng tao kaya niya sirain. Yun ang pagkaalam ni Satanas. Kaya sinabihan siya ng Ama, hindi lahat merong mananatiling tapat sa akin. Kaya meron pa po, hindi lahat din ang tumatawag kay Ama Kanya. Yan po yung mga mandaraya, no? Nasa harapan ng altar, pero iba ginagawa. No? Mangangaral ayon sa Ama, pero yung pangangaral, kayo na makakaunawa. Pangaral na ang Ama ang ginagamit. Mauunawaan niyo po yun. Kaya ngayon, tandaan nyo, mga minamahal kong kapatid, sa part 4 na ito, narito na po ang lahat. No? Ang mahalaga sa lahat, araw-araw. Kahit na po yung 25 banal na pangalan ng Ama, wag po kayong lilimot na ma-recite na pwede niyong hilingin na, Ama ko, Diyos na makapangyarihan sa lahat, humihingi ako ng pahintulot na mabigkas ang inyong banal na pangalan. Nanawa sa buong maghapong ito, pagharian po ako, no, ng inyong lakas na kapangyarihan, karunungan, upang maging kasangkapan niyo po ako na susuway o lalaban o di kaya pupugot sa ulo ng mga demonyo. Kaya mga minamahal kong kapatid, napakaganda po ng gabing ito. Kung maaari lang po, no? Ngayon, ang paggamit naman. Kaya po nagkaroon tayo ng tinatawag na mga gamit na tinatawag na one set. One set. Miraculous Healing Pendant, Lightning Stick, at saka sword na tinatawag na Siete Virtudes. Ang Siete Virtudes po, hindi lang ko mo sinabi, Siete Virtudes. Ang tawag po sa Siete Virtudes, 7 kapangyarihan. Isa pong espada ito na may kalakasang 7 kapangyarihan. Dahil mga minamahal kong kapatid, napakahalaga po ng bilang na 7. Bilang na 7. No? Kasi ang Ama po, mahalaga sa spiritual yung bilang na 7. Kaya nagkaroon po ng 7 araw, 7 salita, no? 7 anghel. Kita nyo, no? Lahat po yan inayos ng Ama eh. Nasa ano na lang po. Nasa mga anghel na lang, nasa mga tao na lang, kung paano magiging matibay sa pagsunod. Kaya ang mga salita ng Ama, wala po talagang kamatayan yan. Walang kamatayan ang kanyang salita sa banal na aklat, pero may pinag-uukulan. Kasi ang mga salita ng Ama
may mga panahon na pinag-uukulan kung sino yung kanyang binibigyan ng salita para sundin. Kaya dumating din ang panahon, nag-utos ang Ama. No? Although, isang aklat na po yan, sa lumang panahon, o lumang kasunduan, o lumang tipan na tinatawag, minamahalaga ko po yun. Pero nag-utos ang Ama sa panahon ngayon. No? Kaya nga po, meron na tayong bagong, no, gagawin sa panahon ngayon na pagsunod, no, sa bagong pamamaraan, pagsunod ayon sa banal na Espiritu. Hindi sa lumang paraan na pagsunod sa nakasulat. Diba? Kaya po, sinabi ng Panginoong Hesus sa mga aral na ibinigay niya sa atin, no? Hindi niya na isinulat ng tinta. Isinulat niya yung Espiritu ng Diyos na buhay sa ating puso. Kaya mga kapatid, no? Kung patuloy na ang sinusunod ng karamihan, yung panahon noon, kitang-kita, no, na hindi sila sumusunod sa Ama. Kita nyo? Sinusunod pa rin nila yung batas. Kaya nga no? Jesus Christ, our Lord God, no, offer His body to destroy law of Moses and all its rules and command. Kaya nga sinabi na Ama, ito ang minamahal kong anak, siya ang inyong pakinggan. Kaya tuloy, marami mga salita dyan. Kaya nga sinasabi nila, Jesus Christ is the last prophet. Pwede po, no? At saka si Jesus Christ din, ang nag-save. No? Si Jesus Christ po kasi ang ginamit ng Ama para makapag-save ng kasalanan ng lahat ng tao sa buong mundo. Inalay ang kanyang katawan. Siya po ang ginamit ng Diyos na anak na sinasabing berbo. No? Kaya po, no, ang berbo ay Diyos, magkakatawan tao sa katawan ni Jesus. Kaya nung natapos na po, pumanik siya, no? Kaya sinabi po ng Panginoong Hesus, magsaya kayo, ako'y papasa Ama, at muling paparito. Pumanik siya sa laman, pumarito siya muli sa Espiritu na. Ako'y paparito sa inyo, no? Ako'y papasok sa inyong buhay kung ako'y inyong tatanggapin o iniibig. Kaya po, mga mahal kong kapatid, no? Kaya sa malaking kaguluhan na nangyari sa ibabaw ng lupa, yung pong paliwanag ko sa Sator. Nagkawatak-watak po, pero binuo. No? Binuo ulit ng Ama. No? Ang tatag ng mga tao upang suwayin, no, ang kapamalaan ng isang ginagamit ng demonyo na tinatawag na isang emperador. Kita nyo? Sasambahin natin tao,
Hindi po. Kaya ang banal na pangalan ng Ama po, at tandaan nyo pwede niyong bigkasin ito. Pag binigkas niyo po, kahit na 25 pangalan ng Ama, o kaya 25 letra. Halimbawa po, first time niyo lang, nabigkas niyo yung Sator, Repo, Tenet, Opera, Rotas. No? Sa puso, magsumamo po kayo. Ama, parang awa niyo na po. Yun. Alam na ng Ama kung ano yung hinihiling mo. Magmakaawa tayo. Parang awa niyo na po, Ama. Parang awa niyo na po. Tulungan niyo po ako. Hindi na kinakailangan sabihin, Ama, gusto ko yumaman, gusto ko manalo. Hindi na po. Dahil alam na Ama yan. Kasi kapag humiling tayo, pag narinig ng demonyo, pipigilan niya. Dapat po nasa puso. Dahil doon po nakasulat. Kita nyo ang nakasulat? Hanggang ngayon pinagtatalunan? Opo. Ang banal na salita. No? Dapat isa puso at isa buhay. Hindi bumibigkas, puro utak ang ginagamit, kaya ang ginagawa, karunungan. Ang karunungan na hindi ginagamit sa kabutihan para sa Ama, kamangmangan. Kaya ang mga mangmang na walang alam, pero ang puso nila nasa Diyos. Para sa Ama, isa kang mabuting tao na marunong sumunod. Kaya maraming po salamat Tandaan nyo, pag binanggit ang Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas, no? Kung ano yung pangangailangan nyo, isigaw ng puso nyo, hindi ng bibig nyo. Puso. Dahil naririnig ng Ama ang salita ng puso ng tao. Hindi po yan naririnig ng demonyo. Kuha nyo? Ayun mga kapatid itong part 4 na po ito, talaga pong kasi actually po, nagtanong sorry po hindi nagtanong sila bakit daw ako naka-quote, no? Opo, kasi nga po bilang kasangkapan ng Ama, dapat medyo presentable tayo. Actually po kasi kaya ako gumagamit ng quote ngayon kasi nung nasa abroad po ako, kasi nag-Japan po ako no? Hong Kong, Japan, Singapore, Australia. Kasi po, dapat medyo presentable tayo doon. No? Para presentable tayo. Ito po, hindi ko binili ito. Regalo lang po sa akin. Ang quote ko po, umabot na po ngayon mga 8 piraso pong quote. Puro po ito, puro signature quote ang regalo po sa akin. Mga signature. Regalo po ng Indian, regalo po ng Hapon. Ang Hapon po, 5 po na regalo sa akin Ang Indiano naman po, 3 ang naregalo sa akin nung nasa Singapore ako. Sa Australia naman po, riregaluhan sana ako, kaya lang sabi ko, okay na yan sis, marami naman ako na gano'n. Kasi nga po, hindi naman natin regular na nagagamit ang quote sa Pilipinas dahil mainit. Kaya humihingi ako ng paumanhin, no? Gusto ko lang talaga na bilang representative ng God the Father, gusto ko, presentable naman ako sa harapan nyo. Ganun po, Kasi po, ayaw din ng Ama na marumi tayo sa paningin ng iba. No? Kita niyo po, ang dumi-dumi niya dati, di ba? Ang dumi-dumi niya.
Pero, nung pumanik siya sa Mount Olivo, binihisan siya ng Ama. Yung baro niya na halos hindi nalalaban ng marumi, puting-puti. Yung katawan niya na siyempre pumanik sa bundok, di ba? Ang linis. Kasi haharap po siya sa banal na Espiritu. Kaya yung nagpakita sa kanya si Elias at saka si Moises. Talagang hari, isang hari ang hinarap nila, anak ng Diyos. Tingnan niyo po, di ba? Kaya yung nabuhay siya muli, yung nakalibing siya sa isang libingan ng mga taong namatay, nung binuhay siya ng Diyos. Oh, di ba puting-puti rin siya? Ang linis niya. Kasi, para i-represent niya ang Ama, ang kalinisan. No? Kasi may katwiran, hindi naman kinakailangan malinis, basta malinis ang puso. Huwag ganon. Kung magagawa niyo malinis ang kasuotan niyo, malinis na ng puso niyo, mas maganda. Dahil para sa Ama, yung mga dumi, ayaw niya yun. Kaya ayaw niya ng bahay na marumi. Ayaw po ng mga banal na espiritu yan. Kasi yan ang gustong-gusto ng mga demonyo. Maruming bahay, magulong mga gamit, kaya ang isipan ng tao, magulo din. Isa na yan isa na po yan, aral. Maging malinis sa lahat ng bagay, maging organized tayo, no? Pati puso natin, pati pagsamba natin, pati ang pagtawag natin sa Ama. Dahil maraming aral, no? Sorry po sa mga pastor, tawagin lang daw siya na parang tatay mo lang. Tatay mo lang? Iba po Diyos. Hindi po siya tinatawag na parang tao. Diyos siya. Dahil sa gobyerno nga lang po. Mayor, magbibigay ka ng letter, walang honorable. Baka itapon sa basura yung letter mo. May mga proseso po ng paggalang. Paggalang. No? Nakita nyo, kahit na presidente ka, no? Pwede mo sabihin, tawagin mo niya lang ako mayor, tawagin niyo ako mayor. Pero sa totoo lang po, hindi tama. Presidente ka nga. Di ba? Kaya minsan po, may mga gusto natin pero hindi tama. Kaya may mga aral, no? Kala nila tuloy, ganun-ganon, nagagamit nilang Ama. No? Sa banal na pangalan. Gagamitin mo Ama. Tapos maituturo nila pipili tayo ng mga banal na pangalan niya, gagawin natin susi. Huwag po. Nagpapasalamat po ako sa YouTube, no? Although may mga mura, yung mga mura po, dala lang na yun, entertainment yun. Nagpapatawa. Okay lang po yung kay YouTube. Pero pagdating sa Diyos, hindi po pwedeng pagtawanan. Hindi po natin pwedeng gamitin ang Ama sa entertainment. Napakabait nga po ni Yusuf. Siya nga po, nagdadasal Gusto niya maging maayos ang mundo. No? Kaya kita niyo maingat din si YouTube. Na hindi tayo basta maging bara-bara lang. Maingat siya. Kasi pinangangalagaan niya rin, no, ang pinagkaloob sa kanya ng Ama. Yan po, no, ang puso ni YouTube. Ng kapamahalaan ni YouTube. Kaya po ng pagkakatanggap ko ng certificate at saka, no, kasi po yung isang tao, no, ng pangalan si Susan po yata yung pangalan sa YouTube, pero
Marami naman po silang nagkaisa. Biro niya marami po yan. Marami silang samahan para itaguyod at tulungan ang kulang sa kaalaman ng mga tao. Sana naman po, no? Alam naman natin kung entertainment, alam naman natin kung comedy, pero pagdating sa Diyos, alam naman natin, hindi natin siya pwedeng parang gagamitin natin siya para sumikat tayo. Wag po. Dahil lang Ama po, kapag ginanyan ng ginanyan, kaya tandaan nyo, pati ang YouTube tuturuan ng Ama para bigyan kayo ng leksyon. Dahil si YouTube po, ang samahan po ng YouTube, sila po ay mabubuting tao. Wala silang pinapanigan. Pag masama yung mga upload mo at hindi karapat-dapat, nire-reject po nila yun. Kaya tayo po, magpasalamat po tayo dahil may YouTube, dahil tayo na i-share natin yung mabubuti nating gawain. Kaya sa gabi po ito, nagpapasalamat po ako una sa lahat sa Ama, pangalawa sa YouTube, pangatlo sa lahat po ng tao na naniniwala na dapat talaga ang Ama sambahin, hindi gamitin. Magandang gabi po sa inyo lahat, no? Kita-kita po ulit tayo sa susunod na mga usapan. Sa gabi pong ito, magla-live po ako Pagkatapos ito, live na po ulit ako. Salamat po, magandang gabi po. Mahal na mahal ko po kayo lahat. Salamat po sa kapamahalaan ng YouTube. Maraming salamat po sa inyo lahat.